Nandito tayo sa Mabinay, Negros Oriental. At ngayon, may bago na naman tayong pakulo para sa video na ito o sa vlog na ito. Maghahanap tayo ng mga kabataang Gen Z at ating tatanungin kung pwede ba sila nating maging makapanayam para sa vlog na ito. Itatanong lang natin sa kanila tungkol sa mga makabagong salita na ginagamit nila sa pang-araw-araw na makikipag-komunikasyon. Kaya tara, samahan nyo kong maghanap. 1, 2, 3, let's go! Ngayon, nagbabalik tayo kasi meron na akong nakita at samahan nyo akong tatanungin siya kung pwede ba natin siyang makapanayam para sa video na ito. Magandang umaga. Pwede bang magtanong? Nandito kasi ako para maghanap ng pwede makapanayam para sa vlog o sa video na aking ginagawa. Tungkol sa makabagong salita ngayon sa mga Gen Z. Kung pwede ikaw ang magiging makapanayam para sa video ito. Maraming salamat. Lumipat tayo sa kwento para sa mga kinig ng katanungan lamang. At ngayon guys ay nagbabalik tayo at may nakilala tayo na si Miss. Ako nga pala si Chermay Pamor. At ngayon ay atin siyang magiging makapanayam sa vlog o video na ito tungkol sa makabagong salita. Pero bago yan, tatanungin muna natin siya kung saan siya nabibilang, sa millennial, sa Gen Z, or sa Alpha Generation. Ako ay nabibilang sa Gen Z. Pero bago muna tayo magsimula ay saan ka ba nakatira o saan ka nanggaling? Ako ay nakatira sa Mabinay, Negros Oriental. Wow! Ang lugar na kung saan ay kilala sa mga kuweba. Ngayon, narito ang aking mga katanungan. Kasi curious lang ako, kung kapag kausap mo ba ang mga friends mo, ano-ano ang mga lumalabas na makabagong salita? Like, halimbawa, Chris, KBD, Beth, o kung ano man yung mga uso ngayon. Sana all. Sana all? Anong ibig sabihin ng sana all? Ang ibig sabihin nun ay, kunwari siya may ganun at ako wala. Ang expression ko ay masasabi ko lang sana all. Ngayon ay may idea na kayo kung ano ang sana all. Pangalawa naman, paano mo nalaman yung mga ganitong salita? Saan mo to nakukuha? Sa TikTok ba? Sa nakakasama mo ba sa araw-araw? Nalaman ko ang mga salitang ito dahil sa mga kaibigan ko, pati na rin sa TikTok, at sa mga men sa Facebook. Pangatlo, ay may mga words ba na parang sobrang Gen Z lang talaga na gets. Tipong, kapag sinabi ng parents mo, titignan ka nila na para bang, ano raw yun? Yung mga nagiging expression nila na parang nalilito sila sa mga sinasabi mo. Oo, meron. Ano yon? Like, halimbawa, masasabi ko sa parents ko na, ano, G? Ano, G? Talaga na mga magkukulat yung pamilya natin, di ba? Kasi hindi sila nabibelong kung ano ang mga makabagong salita sa Gen Z. Pang-apat, ano ang ibig sabihin ng mga ginagamit yung slang para sa inyo? Like, may deeper meaning ba? Or trip-trip lang talaga? May deeper meaning ito dahil para sa aming mga Gen Z, ginagawa namin mga expression ang mga salitang ito. Tulad na lang ng, ano G? Sabihin nun, ano, buong ka ba? Maraming salamat. Sa tingin mo, bakit ang dami nating makabagong salita ngayon? Mas madali lang bang makipag-connect sa mga kaedad natin dahil sa makabagong salita? O mas nahihirapan tayong makipag-connect sa kanila? Mas madali lang makipag-connect sa mga kaedad natin ngayon dahil ito na ang mga nakasanayan nilang mga salita. Kumbaga ito na ang naging expression nila sa tuwing kinakausap ang kanilang mga kaibigan. Tama. Talagang may ganun talaga. Mas madali tayong
makikipagkonekta, lalong-lalo na sa mga kaedad natin dahil tayo-tayo lang din ang nagkakaintindihan sa henerasyong ito. Napapansin mo rin ba na minsan parang hindi tayo naiintindihan ng mga matatanda? Feeling mo ba okay lang ba yun? Kasi ibang era naman talaga tayo na bibilong. Para sa akin, hindi okay yun dahil may mga parents na nami-misinterpret nila ang mga ibig sabihin ng ating mga salita. Kaya kung makikipag-usap tayo sa mga matatanda, ibahin natin ang mga lingwahe natin, yung mga expression natin, hindi yung like para lang kinakausap natin ang ating mga kaibigan. O kumbaga, limitado tayong makipag-usap kasi hindi naman nila tayo naiintindihan. Baka sabihin nila na binabastos natin sila sa paraang makabagong salita kapag ito'y ginagamit natin sa pakikipag-usap sa kanila. Susunod na tanong ay, may mga time ba na naisip mong, wait, baka masyado na akong gumagamit ng slang o parang wala lang, go lang kasi expression mo naman yon. Para sa akin, parang sumusobra na. Dahil nagagamit ko na ito sa aking parents. Like, imbis na sa kaibigan ko lang, nakapagsasalita ako ng makabagong salita sa aking pamilya. Kumbaga, nasasanayan mo na nagamitin ang makabagong salita sa kahit sino. Sunod naman ay, sa tingin mo, nakakatulong ba o nakakasira tong mga makabagong salita na way natin makipag-usap? Like, minsan ba nakaka-misunderstanding dahil sa mga terms na yan? Minsan nakaka-misunderstanding siya kung ang kausap mo ay hindi mo ka-level ng edad. Dahil tulad nila ng mga mas nakakatanda sa akin, nami-misinterpret nila ang mga ibig sabihin natin kaysa sa mga kaedad natin. Kaya minsan hindi ito mabuti. Pagsyam, kung may maipapayo ka sa kapwa mo, Gen Z, ano yun? Gamitin pa rin ba ang slang basta may respeto? O dapat minsan magka-formal din kapag kailangan? Dapat may limitasyon ito dahil minsan, kung formal lang ating kausap, kailangan din formal lang ating sagot. Formal lang ating tono ng ating pananalita dahil hindi sa lahat ng oras ay ang ating mga kausap ay mga Gen Z lamang. Tama. Tayo ay magiging formal kapag ang ating kausap ay mas nakakatanda o ang mga professional. Kapag kilalanin muna natin ang tao bago tayo gumamit ng mga makabagong salita para hindi nila masasabing binabastos natin sila. Minsan talaga hindi sa lahat ng paraan o sa lahat natin na nakikita o nakakasama ay pwede natin gamitin ang mga makabagong salita. Lastly, kung i-imagine mo, paano kaya magsalita ang next generation after sa Gen Z? Mas wild ba o babalik sila sa old school Tagalog? Feeling ko mas wild sila dahil sa generation natin ngayon is marami ng mga salita na makabago. So, ma-adapt nila yun at madadagdagan pa ng mga panibagong salita na hindi na maintindihan ng ating mga mas nakakatanda sa atin. Tama. Siguro mas maging digital sila o mas maging creative kasi nga after sa Gen Z, siguro mas digital silang makipag-usap, mas may emosyon, mas OA kumbaga. Kaya ngayon, maraming salamat Miss Cherry and dahil ikaw ay pumayag na makipanayam sa vlog na ito.